Good day everyone. Today we will see how the system works. But before that, we will see and discuss first all the codes we have for this system. So let's start. I have 5 files here and I compile them here in the VS Code to run it smoothly. As you can see, here there is a login frame, main frame, student, and student manager. Now, let's see if all the codes are correct and if the whole system works. Let's run it. Here it works. Tandaan nyo na kapag may kulang, plus kapag may mali ay hindi mag-run ang inyong mga code. Hindi lilitaw ang system. Pagkaran natin, dahil tama lahat at kumpleto, ang lilitaw ay login to student management system. Ibig sabihin, gumagana siya. Ang gagamitin naman natin username ay user at sa password ay user din. Dahil yun yung naka-input doon sa code. Ngayon, i-click natin ang login. Once na tama ang nilagay natin sa username at password, ay may lilitaw na login successful. Ibig sabihin, makakapag-proceed na tayo sa student management system at makakapag-input na tayo ng mga details na ilalagay. ID, name, email, and phone. Paano ba nag-work yung apat sa baba? Let's have a try. I-click ko yung add student para makapaglagay ng details. Ayan, makikita natin may ID, name, email, and phone. Example sa ID, ang ilalagay ko ay 1, 2, 3, 4. Sa name naman ay Kessler. Sa email ay agmail.com. At sa phone ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, i-click ko yung OK, tapos yun ma-add na. Pag naman may mali, i-click lang natin. So, tapos, i-click yung edit. Pag naman i-delete mo, same lang. Click mo to. Tapos, click mo yung delete. Then, pag gusto mo i-refresh, ito, naman ang pindutin mo. Paano po kung mali yung ilagay na password o kaya username? O kaya parehong mali? Anong mangyayari? Kahit alin ang mali, username man o password, o kaya ay pareho, basta may mali, ang inilagay ay hindi makakapag-proceed sa student management. Subukan natin para mas maintindihan ang ilalagay natin sa username. Ay 1, 2, 3, 4. Sa password ay user. Ang lilitaw ay invalid credential. Kasi hindi yun yung naka-input sa code natin. Lahat ng nakikita nyo sa buong system ay naka-input yan sa code. Yung mga kulay, yung mga fonts, size ng grid, mga sections, yan nakalagay sa code. Ito yung halimbawa, may magkita tayong new color na nakalagay. Top, bottom, right, left na size 10. Yun lang. Ganun nag-work ng buong system. Kailangan buo at kompleto yung nasa code para maparan mo yung buong system at makapag-run mo yung dapat tama yung i-input mo sa una. Makapag-proceed ka sa next portal.